pre-season pa lang. Palagi kasi kami magkasama ni James. PB, nanonood kami ng, ano, nung last championship ng Beda, na tapos Oh. sabi namin ni James na balang araw, maranasan din natin yung ganito. Mm. Aabot din tayo sa ganito, ganun. Eh, nung pagka-finals namin, pagka panalo namin sa LPO, nagyakapan kami dalawa. Sabi namin na, ano, andito na tayo, Col. Ano na lang, dalawang panalo na lang, champion na tayo. Good day, everyone. Welcome back to the Upper Box Podcast. Coach Pao. Pare, dami na galit sa'yo. Coach Pao tawag ko sa'yo eh. Eh naman tayo, sisimulan naman. Ako na naman na nadadali sa ganyan mo eh. Uh, before Anyway, before anything, okay, Coach Pao never said that he was a coach of anything. He never said he was a coach of San Beda. He never said anything that he was a coach. Ako ang nagsasabi sa kanyang coach siya. So kung may galit kayo, magalit kayo sa akin. Pero okay lang din. Salamat sa comments you guys. oo. Sorry, Kasi, Sorry doon sa guest namin pero in-address muna namin 'yon. oo. So ngayon, ang gagalitin natin si Peter kasi tawag ko sa iyo ngayon is Kapitan Pau. Kapitan Pau. Putang ina, ba't ka pinagpao? Putang ginawa mo kung ano ako, Bong Navarro na movie. O ba yun? Kap Pau. Oh. Grabe, last week, ang Oh. dami nating episodes last week. 3 episodes to Yes, celebrate the yes, yes. Frolics. Yes, yes, yes. Uh, si Jacob, nandun. Si Coach Yours. And dalawang future Red Lions na the Klimag Brothers. Oo. Ngayon naman, pare, after last week's episodes kay Coach Yours, na-inspire ako eh. Kasi this is the guy na napanaginipan daw niya. Oo. Pero in-explain naman niya na hindi daw siya napanaginipan talaga at may reason kung bakit niya sinabi sa media yon. So if you wanna know the reason, watch that episode. Yes. Pero ako pare, really excited ako to interview this guy. Kasi matagal na rin natin to niligawan pumunta sa podcast. Oo eh. Tagal Oo. eh. Pero I'm excited for this guy. He's another name coming out of honestly one of the hotspots of guards in the Mm. Philippines for me, Davao, that area. Mm. Uh, dami magagaling na player na lumabas dyan. So, yeah, I'm really excited to have this conversation with him and really get to know his story. Kasi ako medyo, may mga naririnig ako about his story, but I'm really excited to hear it straight from him. So, At okay, saka ito Danny. pa, sabi din ni Coach Jenkins, we should all be inspired by this guy. Oo. Kahit inaasar siya lagi si Coach Jenkins. Pero he's a good inspiration daw for all ballers of all ages. Kahit ako nga na hindi basketballista talaga na per se, pero Oo. still an athlete, na-inspire ako dito to work hard to give extra. You know? Yeah. So, I- without further ado, sabihin ka pa? no, go na. Go na, go na. Sige, without further ado, let's all welcome Dream Boy. The panaginip. What dream Ano? boy? Kasi napanaginipan nga siya eh. The panaginip. The Dream Boy. Pare, From nakakadilik. Oh, sige, go na. the Dream Boy from Davao. AJ Royo. Welcome to the show, pare. Alam mo, binigyan mo na ng ipang-aasar sa mga sa team yan. Mula ngayon, yan ang tawag, maniwala ka sa akin. Ang Bro, ina, welcome, welcome. Thank you papamak. for being Thank on you, thank here. you. Thank you din sa invitation, bro. Isang Oh. karangalan na interview nyo. Oy, grabe, no? Kami ang bow sa'yo. Kasi, Brad, hindi kami nakapag-finals ng Game 3, ha? Hindi kami nakapag-finals. Ikaw nakapag-finals ka. Mm-hmm. So, bro, honestly, even before we kind of met you, even before medyo naging familiar kami sa laro mo, naririnig na namin yung story mo from different people around the team na, yun nga, you came to San Beda, sumubok ka lang. Sumubok lang and sinuwerte. Eh, hindi mo sinuwerte, talaga nagpakita ka ng kaya Yeah. mo. Opportunity, sabi nga nila, opportunity meets preparation and definitely you took advantage of that. So now, sobrang excited ako na malaman yung story yun straight from you. Pero bago tayo pumunta sa San Beda, kwento mo naman yung storya mo, paano ka nagsimula ng basketball.
Maganda siguro, Dani, lagyan natin picture dito, no, na Oh, yung nung mga bata siya, tapos may nagliliga. hawak siyang Oo, mga, basket, gano'n. oo, mga nagliliga siya, 'di ba, mga ganun. Oh, so how did it start for AJ Royo? Paano nagsimula yung basketball sa'yo? Nung una kong, kasi, nung elementary pa ako, mga grade 4 tsaka grade 5, yung una kong sports talaga is, dalawa yung sports ko eh. Yung una, baseball. Kasi yung tatay ko, mahilig siya sa baseball eh. Kaya Anong posisyon sinasama-sama mo? niya ako sa mga pitcher, yung taga sa gitna. Wow. Oo, oo. Wow, oh. Tapos tapos sa school namin dati sa Davao, sa yung elementary. After ko mag-baseball nun, ako, track and field, yung 400 meter ata yun or 100 meter. Mga ganun. Yun yung sports ko dati. Eh, nung pagka grade 5, mga, parang papunta ng, parang sa amin, parang unit meet eh. Nung papunta na doon, eh, may kawan-one ako na, basketball player din. Tapos Mm-hmm. naglalaro-laro lang kami. Eh, parang nakita ako ng coach. Eh, doon, sabi niya sa akin na parang maglaro daw ako sa kanila, ganun. Eh, mahilig na naman din ako sa basketball nun kasi yung tatay na din, player din. Kaya Mm-hmm. naglalaro siya sa mga liga sa amin. Tapos, sinasama-sama niya ako doon. Kaya doon, parang nag-save sport ako. Nag-focus ako sa basketball. Kasi nananalo din kami. Mm-hmm. Parang nag-champion din kami nun. Padika. Yung parang, yun yung Yung step papuntang palaro, pambansa. ayos. So, Oo. nakakapagpalaro ka? Once. Nung Mm. last year ko sa high school, Okay, sa okay. Bicol. Nakalaban mo Mm. yung San Beda nun. Oo, quarterfinals kami nila, yung player nila nun, sila Evan, sila Ruby, sila Derby Mahinay, yun. Sila Josh, It- Josh Patagala, Alparo, Peter, yun, sila. Oh, kamusta naman? Wala, okay lang, tambak lang kami, 50. Pero Eh, parang, Lakas nila nun. since ba nun, parang naisip mo na gusto ko mag-San Beda nung tinambakan kayo or hindi pa, hindi pa? Hindi naman. Sa akin dati, sa high school, yung mga sinasabi nila na, yung advice na, kahit sa school, basta makalaro ka lang ng, LC, ganun. yun yung mindset mo. Oo. Ah, kung saan ka magamit para mapakita mo sa yung laro mo. Ganun. Wala naman akong parang Pero kung may... dream school. Pero sa Ah, nakikita ko na yung video dati na parang mas sarap siguro maglaro dito. Ganun, ganun. Kasi champion oo. palagi, di ba? Tapos parang Oo. yung mga player quality talaga. Hmm. O Anong isa taon ka na to? nun. Anong Ano taon po? to? Yung ano ka? Palaro. Oo. 2017 ata yun sa Bicol. 2018. Oh, nagcha-champion nga kami nun. Nagcha-champion Nagkala, tayo. si Oo. din, andun din. Pero di pa siya beda nun. Si Cyrus Villarena, andun din siya, nagkalaban din kami. Ah, Parang Bicol siya. Bicol nga yun, no? Oo. Tapos, Mm. nagkalaban kami na Beda quarterfinals Oo. doon sa Palaro. Tapos after nun, nagkalaban din kami sa NBTC quarterfinals din. Ano Same nangyari doon? result. Ibenta agad. Favorite? Ibenta ulit. Ayop. Pero, eto bro, kung nakakapag ano ka, palaro ka, nakakapag MBTC ka, kahit pa paano, may national exposure ka rin. Nagkaroon ba ng chance na may nag-recruit sa'yo? Meron. Nung last year ko sa high school, kasi after namin maglaro ng NBTC, yung laglag na kami. Kami, parang nagsunag-sunag sa mga, ano, sa mga school. Yung isa naming, kalaban, Baste. mm. Mm. Tapos, parang, parang nakita nila yung laro ko sa Sinap. Tapos, kinausap ako ng assistant coach doon, si Coach King. Mm. Eh, parang naguguluhan ako nun kasi graduating na ako eh, pa-college na.
Mm. Kasi pag lilipat ako doon, parang Uulit babalik ka. ako ng, oo, grade 11, ganun. Mm. Babalik Okay, ako. ganun. Kaya, Mm. wala. Hindi ko na lang, sinabihan ko lang na kausapin ko yung parents ko. Tapos sabi din ng parents ko na graduate na lang daw. Tapos parang doon na lang sa Davao muna mag-training, ganun. Mhm. Magpahinog kung gusto mong Manila. So nag-decide ka na mag-Davao na lang na mag-college muna. Pero O, college muna. pero ano, hindi na wala parang aspiration mo talaga o ambition mo rin talaga na mag-Manila. Oo, no high school pa lang. Oo. Nung time na yun, yung pag-college ko first year, pumunta na akong Beda, nag-try out na ako 2019. Mhm. Oh, Si Coach Boyet pa yung coach nun. Sila, ang player pa nun, sila, ano, may import pa nun si, Tangkuwa. yung Tsaka last, si Nini. yun, 2019. Eh, kaso lang, umuwi lang ako after 2 weeks or 3 weeks ko ata doon. Kasi, sakay kami ni Emma nun. Magkasama kami sa tryout. Kami ni Emma. Oh, Tapos kami yung parang naging close talaga doon. Kaya nung okay. pagbalik ko ng Beda, makakilala ka agad kami. Kami siya yung close ko talaga. Eh, yung Actually, sabi susunod sa yan amin, si Eman. Susunod yan yung interview namin si Eman. Pero, sabihin mo na lang sa kanya. Anyway, sige. Oh, naging close mo siya. tapos nung 2019, umuwi ako kasi parang sabi nila na, ano, ah, nung sa first sem daw, wala pa daw scholarship. Sa second sem pa daw, wala pa kasi daw available sa first sem. Mhm. Kaya kung willing ba daw na kami muna magbayad sa first sem or maghintay kami ng second sem, ganun, para may scholarship. Eh, ako, wala din naman ako mga kabayan nun sa first sem. Tapos, Mm. kung maghihintay ako, 4 months yun, 5 months. Kaya umuwi na lang ako, doon na lang ako sa Davao nag-aral muna. Mm. So, okay. So, nung nasa Davao ka, sang school ka nakapasok? Nung nung unang year sa Holy Cross of Davao. Tapos Mhm. di ba, ako ng Beda, tapos umuwi ako. Mhm. May nalaman ng coach ng Ateneo sa Davao, si Coach Miggy, at si Coach Jess, na pauwi ako, tapos di pa ako na-enroll. Ayun, Mhm. kinausap nila ako. Tapos, maayos naman yung, maayos naman na kinausap nila ako kasi with parents ko eh. Mhm. Ganun. Mhm. So, parang in-explain nila na talaga sa parents ko na ito, may scholarship, tapos kahit anong mangyari kay AJ, patuloy pa rin sa pag-aaral, ganun. Kaya, sobrang pasalamat ko din kaya na coach mo yun. Kaya na coach Mhm. sa mga coach namin sa Ateneo. Kasi, maganda Mhm. din yung Ateneo na na school eh. Mhm. Oo. Oo. Ateneo pa rin yun. Hmm. Kaya, Ayun, nag-Ateneo ako nun. Eh, isang sem lang ako nun kasi nag-pandemic eh. okay. So, Tapos, isang sem lang na isang sem lang na face to face. Pero nakapaglaro ako. Tapos after nun, nag-pandemic. Mga dalawang taon. oh, Yun, so, walang basketball. so, after mo sa Ateneo de Davao, ang dali lang ka pala sa Ateneo de Davao, saka ka nag-decide. Doon ka lang nag-decide na sumubok ulit. Pag after ng pandemic, kasi yung pag-pandemic sa Ateneo, pinaparal pa din nila ako. Kasi yun yung Mm. promise ni Coach Miggy. Tapos yun, parang sa akin, di ba tumagal yung pandemic, mga 3 years, ganun. Ano na lang, aral na lang ako. Mm. Eh, nung after ng pandemic, na ako nun eh, fourth year eh, first sem. Tapos, Mm. pagka mga March ata yun, Mm. nag-chat si Boss Jude. Nagkausap si Boss Jude saka yung si Coach Jigger, Mm. si Jigger Saniel, yung coach ko sa Davao din. Na yun yung kakilala ni Boss Jude. Saka yun din yung nagpa-punta sa akin dyan, sa Beda. Mm. Mhm.
nung pa-start na ng first sem sa Ateneo nun, walang si boss yun nun, walang update kung kailan ako papunta. So, nag-aral na lang ako ng first sem dun sa Mm. Ateneo. Mm. Tsaka, mga patapos na yung namin, first sem, parang 1 month, 2 weeks na lang ata sa Mm. first sem. Tsaka, tsaka nag-usap ulit sila, boss dito sa si Coach Ligar na papuntahin ako sa Beda. Kasi yung Beda, di ba, September ata yung first sem nila. Mm. Matagal. Mm. September, Mm. ganun. Parang 1 month ata sila nag-start na ng class. Tapos nung pagkausap nila, parang nagdadalawang isip ako kasi, di ba, fourth year na, tapos next sem, OJT lang, ganun. Tapos, Oo, oo. tinignan, tinignan ko yung lineup ng Beda. Parang sabi ko sa sarili ko na parang malabo, ganun. Oo. Pero, wala namang na sabi ko naman sa isip ko na parang kaya naman. Ganun. Parang pagka di ko na tinapos yung first sem ko sa Ateneo, parang may nabagsak ako ng isang subject man kasi di ko na pinasukan. Kasi pumunta na ako dito Mm. para mag-try out. Mga 2 weeks din ako nag-try out nun. Tapos kami, may kasama ko nun, dalawa kami. Sino kayo? Mga si Marvin Samonte, taga Davao din na Mm. kinuha parang pinangarap ni Boss Jud. Tapos pa nun, 2 weeks kami, di ba? Sa Mm. Beda, nag-try out. Mm. Nung, nung sa akin, parang gusto ko nang bumalik nun kasi walang update eh. Parang kaya yung, makakuha ba kami o hindi. Mm. After nun, after nung tinanong ko si Boss Jud nun, nung pagka 2 weeks, sabi ko, Boss, after nag-tune up kami nun 2 beses. Parang yun daw yung test na parang tingnan kami, ganun. After nung tune up, kinausap ko si Boss Jud. Tapos parang anong update, ganun naman. Kinausap kami na pwede bang 1 more week para Mm. tingnan namin. Sa akin parang hindi ko na kaya kasi yung utak ko parang magulo na kasi hindi pa May sure school yung ka pa sa May school ka pa oh, eh. may school pa ako sa Ateneo tapos hindi pa ako klaro dito sa Beda. Ganun. Oo. Hindi pa secure yung slot ko. Nag-decide ako na na umuwi ako. Umuwi kami dalawa, madaling araw. Mm. Mm. After nun, parang Saturday kami nun eh. Saturday kami nag-tune up. Tapos, pagka madaling araw ng Sunday, umuwi kami. Eh, Mm. timing pagka Sunday, hinanap ako ni Boss Jude. Hinanap daw ako sa dorm. Tapos Mm. parang sabi na, ay, umuwi na si AJ Boss. Ganun. Tapos, nagulat ba si Boss Jude, ba't daw ako umuwi? Mm. Tapos nun, sinat siya sinat niya si Coach Bigger na, Mm. ano, na pabalikin daw. Tapos, di ba, madaling araw ako bumiyahe. Tapos, dating ko sa bahay 7. Natulog ako ng pagkadating. Pagkagising ko ng alas 10 ng umaga, may mga chat na ni Boss Led sa kanila Coach Bigger na, uy, ba't ka umuwi? Oo. Na kukunin ka daw nila, ganun pa. Mahaba yun, mahabang chat yun. Ni Boss Bigger sa akin, na pababalikin na ako ng Boss Bigger, ganun. Tapos, yun lang, may scholar na daw, may dorm, ganun. Tapos Oh. yun, Yang, ang laking para, laking tuwa mo. ano, Laking saya mo, 'di ba? Sayang-saya ka noon nung oh, pagkagising mo. pero nalilito pa din ako nun eh, kasi nasa Davao na ako eh. Tapos parang, Oh. bumalik pa ako, ganun, hindi na. Oh. Kasi, ano, parang graduate na lang muna siguro ako, ganun. Ala, oh. Kinausap ako ni Coach Jigger. Tapos, nag-usap din kami ng parents ko, mga, kapatid ko, ganun. Tapos, yung mga close ko na mga player din. Mm. Parang, sa akin, parang gusto ko rin, i-try eh. Tapos, wala din namang mawawala. Oo. Kasi ayaw ko din magsisi sa, pagdating ng panahon na hindi ko tinry. Di Mm. ba? Mm. Oo. Tapos,
Nagbunga din naman. Yeah. May, Oo. Totoo. Totoo. Buti na lang. Alam mo bro, buti na lang ito yung mga times sa buti na lang may social media, may internet. Madali kang marireach. Kasi kung ginawa mo yan mga 10 years ago, 15 years ago, wala na Naku. yun. Wala na yun. wala na. Hahayaan ka na nun umuwi. Kasi Kaya ano nga, eh, walang means para makontak ka eh, di ba? So, bro, sobrang ganda nun. Like, sumubok ka lang, daming question sa utak mo, na valid naman talaga. Kasi syempre, may Ateneo ka na, mag-graduate ka na dapat. Ah, biglang ganito, biglang, ano, pero napaganda pa. Di ba? Napaganda pa yung sitwasyon mo. So, edi ibig sabihin yung tryout mo, maganda yung pinakita mo. Ilan kayo kinuha doon sa tryout? ano kami, dalawa lang kami nun eh. So parang yun si Marvin, parang dinausap siya na ano, na parang tutulungan siya na pupunta sa ibang school, ganun. Mm-mm. Ako lang yung ano, nagstay doon. Galing. Oh, but ibig sabihin nga maganda pinakita mo para ikaw yung pinili, 'di ba? So, Kasi nanonood sila theory doon eh, sa mga nandun na. sinap namin. Oo, nanonood. Mm. Alam mo kasi parang yung laro mo kasi medyo naalala ko si Coach Yuri na in a sense na ewan ko kung napanood mo si Coach Yuri nung naglalaro pa siya. Ano yan eh, ma-pressure din. Ma mabilis, maliksi, ma-pressure, walang pakialam niya kung sino nasa harap niya. Pero ano siya, leader tapos alam mo yun, yun yung Ateneo de Manila na point guard dati eh. May pogi, akala mo mabait, pero lalaban. Diba? Kupal pala. Jai Reyes, Chris Chu. Yun, laban din. Hindi naman madumi sa maglaro si Coach Yuri, pero ano siya, I would, Nakaka-pressure, nakaka-pressure. oo, laban siya, laban yun. Eh, lalo na kailangan talaga laban yun ng panahon niya, biruin mo, kaharapan mo, Polly. Mm. Diba? Oo. Kalakasan pa ni Polly. Diba? Kailangan mo talaga na medyo banat-banat ka. Saka Joseph Yo, di ba? T.Y. Tang. Anyway, yung pagpasok mo dun sa San Beda, kailan ka bumalik? Kailan ka yun, nabalita na, nagdesisyon ka na nababalik, kailan ka bumalik? Mga ano pa yun bro. Di ba, kunwari, August, ay, September ata yung first sem. Ah, Tapos, bumalik ako magsisimula mga na ng ano, first. Mm. October ata, last week or third week. Mm. Tapos parang 1 month ata sila nag ano, nag-start ng school. Ah, Eh, na nun. sabi din ni ano, malaking pasalamat ko din kay Paul nun eh. Kay Paul Bustamante. Mm. Ay Kasi din. siya yung Ay, ano, anak ni nag-asikaso. din. Ah, Siya din yung nag-asikaso sa akin nun. Kasi, di ba, 1 month na. Eh, mm, hindi na pwede. Parang, pa-midterms na yun eh. Parang 2 weeks na lang, midterms na. Doon pa ako na-enroll. mm, Parang, siningit talaga nila ako sa ano, sa sa first sem. Kasi, pag di ako nasili sa first sem, tapos sa second sem ako nag-start, yung residency ko, hindi pa magsa-start. mm. So, next year pa ako mag-residency. So, parang yung playing years ko lang, isa na lang, one and done. So, parang, sinabihan ko din na, kasi boss din dun eh, na pag, kung di ako mahabol sa first sem, siguro, hindi na lang ako tutuloy kasi one year na lang eh. Okay lang Mm. siguro kung dalawa, kung mahabol. So, yun, nahabol Oo, naman. So, yun, nakapag-aral ako first sem. Tapos nag-start na yung residency ko nun. galing. Tapos pagka Anong next course? year, laro. Anong course mo sa ano pala? Sa Ateneo? Ay, sa Ateneo, Oo. business management. Ah, okay Mm. lang. Oo. Business. Lateral lang. Lateral lang. Tama. Pero hindi ka naman na culture shock sa college naman. Not basketball, like yung college sa Paglipat San mo dito. Beda, sa paglipat. Oh, Siyempre, from Davao, parang, lipat. Oh. patapos ka na, then
Dito sa Manila, it's totally different. Hindi ka naman na culture shock nun. Konti lang. Kasi, siyempre, Tagalog na yung mga tao eh. Di ba? Mm. Tagalog na yung salita, ganun. Ako, di pa Oh. ako sanay na, parang di pa talaga yung 100% na makakausap ako ng street ba. Sino Ganun. mga paborito mong professor sa marketing? Bigla naging school life eh, no? Hindi. To be fair, bro, parehas kami marketing graduate. Parehas kami marketing. So, kaya natanong ni Danny yan. Mm. Kasi interesting lang kung paano ka nakapag-adapt. Diba? Oo. Ah, Tandaan mo, syempre si Sir nanonood. Greg, nanonood eh. Sabihin mo, Sir Nanonood Greg. sila. Oo, kasi Department Chairman. Yeah. Pero, alam mo, feeling ko rin, ewan ko, correct me if I'm wrong, feeling ko rin nakatulong, kasi maraming Visayan and Mindanaoan player ngayon ang Bede. So feeling ko baka Oo, nakatulong din yun sa adjustment mo. oo, kasi nung pagpasok ko, dami namin Bisaya eh. Parang halos kalahati yata Bisaya sa amin nun eh. Oo. Mm. Tapos may mga kakilala na din ako na ano, taga Davao na beda. Yun sila Payasin, si LJ. Mm. Tapos yun sila si Peter. Yung first ko doon si Peter talaga yung parang kumakausap sa akin, nagpo-push. Nung ano pa lang, nung hindi pa lumipat sila, no? Sila Gab. Mm. Mm. Siyempre, patayan pa yun sa spot, di ba? So Oo. parang na-remember ko yun, sinabi ni Peter sa akin sa laro, na parang may tune up kami, tapos yung pinasok ako, yung parang maganda yung pinakita ko ba, na ilang Mm. minutes. Tapos sabi Mm. ni Peter, ano ka lang, ganun lang lagi, do. Ah, Maliline up ka. Sabi niyang ganun. Pag ganun lang minakita mo. Magkasama tayo sa lineup, sabi niyang ganun. Sama tayo sa MC. So parang Ito, yun, parang sorry Gia. Real quick lang. Yung kung i-describe mo yung brand of basketball na kinalakihan mo sa Davao. Kasi syempre hindi naman lahat ng tao familiar sa style ng Davao, familiar sa style ng Cebu. So, no, ang alam lang nila marami magagaling na player. So, pero para sa'yo, paano mo ma-describe yung ganong style nung sa inyo? Style mo, style ng mga taga Davao, style ng mga taga Cebu. Like, how, paano mo ma-describe yung style na yun ng basketball? yung sa kung paano sila maglaro or Mm. Oo, paano ano sila ang maglaro? Oo. ano ang basketball sa Davao. Oo. Tapos dito Oo. sa Davao, yung college na experience ko doon. Ano eh, parang sa Davao kasi sagad talaga yung mga player din doon. Katulad dito sa Manila, sagad din. Tapos yung sa Davao ng mga player din, siyempre pinapayagan sila doon sa mga panalay, gano'n. Mm. So, experience talaga sila. Yung yung larong gulang, gano'n, yung mga experience ng mga ano, yung mga galawan, kahit kahit doon, kahit bata pa, tapos maglaro, parang gulang na talaga eh. Tapos sa Oo. Manila naman, ano, yung sistema talaga. Kasi Mm. walang walang kwenta yung skills mo, yung kung gaano ka pagaling, kung hindi mo naman makuha yung sistema ng ano ng coach, di Totoo. ba? Totoo. Ang Hindi ka daming nung player, ang daming player na hindi, na ang gagaling sa panalay, ang gagaling sa mga liga-liga, pero pag nilagay mo sa sistema, nagsa-struggle sila. Pero yeah, go ahead. oo. Tapos yun nga, yung kahit mga role player lang sa Davao, tapos mga defensive player lang doon, hindi masyadong skill. Tapos matalino pagdating ng Manila, gamit na gamit eh. Ogoy. Magiging ano pa sila, magiging starter pa or like sila pa yung X factor ng team. Kaya parang Pogoy. Roger Pogoy, ganyan. oh, Mm. kaya sa ano, mas ano talaga, mas mas maganda talaga kung may ano ka, yung IQ sa basketball tapos sumusunod ka talaga sa sistema ganun. Kasi sa Davao, di naman sa ano, pero may mga tao din naman sa Davao na magaling sa sistema.
Kaso lang, parang yung iba ba, na gusto talaga nila gumiscore, Mm. ganun. Gusto nila mapakitang gilas. Kaya Mm. parang nawawala na yung ano ngayon eh, yung mga role player, parang hindi na talaga mapapansin. Lahat gusto nila Kasi maging star. sa ngayon, Ganun. iba kasi ngayon, yung hinahabol nila, yung mga highlights, ganun. Oo. Mm. Yung sa mga ipopost nila, para Oh. pang, siyempre, gamit din naman yan. Kunwari, may mga, dati nga naalala ko, yung pandemic, yung pag-scout sa'yo, parang Mm. i-edit mo yung video mo, highlights mo, tapos i-send mo sa coach. Ganun yung style ng pandemic dati para ma-recruit siya. So Oh. yun, okay, okay din naman. Hindi naman kasi lahat ng tao pwedeng magpabakuna. Pagkatapos magpabakuna, pinicturean lang, marirecruit na. Si Bricks Versosa, ganun yung nangyari. Diba? Kailangan ganun eh. Pero totoo naman, kailangan maging creative ka para mapansin ka and kailangan magawan mo ng paraan para makita ka ng player. Pero okay, so pumasok ka sa beda, bro. Like binanggit mo nga, medyo masikip. And isa rin yun sa mga kinonsider mo. Kasi yung depth nun, ikaw, si Gab, hindi, wala na si Evan. Nandun pa ba si Evan? Wala na si Evan, no? Na. Wala na. Ako si Gab, saka Peter, saka Oo. Aljay. Wala pa si So, Nigel nun eh. oo. So, paano yung adjustment mo sa sa game? Inaabangan ako na mawala, na mawalala, na pa, Ewan ko. natingala. Yan. Kay, kay AJ. Kinabahan ako. Akala ko may nangyayari. Kala ko. Pero, hindi. I-edit na lang namin. Ay, hindi. Wag mo i-edit. Wag mo i-edit yun. Kasi andito na ako na Zoom eh. Pero, ayun. Anyway, so paano yung adjustment mo, bro? Paano yung adjustment mo going into that situation na medyo maraming point guard, maraming ang kalaban sa posisyon? Ano yung mindset mo? Ano lang, di ba siyempre, si Peter, first time nun, si Gab, nakita ko naman yung season 98 eh, kung paano sila gamitin, kung gaano sila kababad, gano'n. Mm. Tsaka may pinakita din naman sila na, na talagang deserve nila doon na spot. Wala lang, Mm. sabi din naman ni Coach Yuri sa, before mag-start yung training namin, yung first day training. Yun kasi yung sinasabi niya lagi na parang, ah, walang player na parang sure sa spot. Parang Mm. lahat kayo maglalaban pa. Kahit starter ka pa or star player, basta kung di ka magsipag, wala, hindi ka masasali. Kaya paghirapan mo talaga yung spot na yun. Mm. Yun lang, pagka nag, lang, parang pinakita ko lang na kaya ko din yung mga ginagawa nila, ganun. Tsaka parang may edge din ako sa kanila. Mm. Ah, team lang ako sa mga tapos extra. Extra Tapos work. yun, sa mga laro din naman, napapakita din naman ako na kung ano yung gusto ng mga coach, ni Coach Yuri, Mm. sinusunod ko naman. Tsaka parang Mm. blessing in disguise na rin yung yung paglipat nila. Parang, siyempre, di ko naman hinihiling na lumipat sila kasi naging close ko na din sila. Oh. Si Gab, mga close kami ni Gab eh. Lalo na si Pero Gab. deep inside. Sige bro, ingat ka na lang doon ha. Parang blessing niya eh. Parang Oo. blessing in disguise din yun. Parang, sige, ako na susunod, ganun. Oo. So, kailangan ko mag double effort para parang sa akin na yung spot ni Gab, ganun. Oo. Yung mindset kasi dapat yun kasi syempre hindi mo naman ma-sure baka may darating pang bago, 'di ba? May umalis ka, may darating bago. Kailangan laban pa rin. Pero at least at kahit papaano, angat ka kasi matagal ka na nandun. 'Di ba? Ikaw yun na nandun. Kilala ka na ng team and all of that. So, bro,
Ito yung anong year to nung 'di ba umalis na si Gab. So etong season lang na to, no? 99 lang. Ah, Oo. 29. So, bro, ano yung pakiramdam mo nung nalagay ka sa reserve? 'Di ba reserve ka nun? Ano Oo. yung pakiramdam mo? Ano, parang, parang, kasi, ano kami nun eh, papunta kami, saan ba yun? Nag-ano kami, team building. Mm. Basta sa malayo, ewan ko, nakalimutan ko na yun. Pa-team building kami nun eh. Tapos, di ba, nilabas yung lineup sa GMA ata na, sa Oo. GMA ata nag-post. Oo. Tapos, nilabas yung lineup na ganun. Tapos, nalagay ako sa reserve. Oo. Parang naano ako, parang, di naman sa, nawala ng gana. Parang na-shock lang ako kasi, ba't ako na, napunta sa reserve ganun. Oo. Parang, siyempre, kung pupunta ka ng team building, di ba, dapat masaya ka, ganun, yung energy mo, Oo. mataas. Ako nun, yung pabiyahe pa lang kami, parang, bakit ako na-reserve ganun? Parang bumaba yung energy ko ba? Oo. Ganun. So Tapos, parang nalungkot ka. Go. tapos di naman ako nagtanong kung bakit. Sabi ko, sige lang, baka, ano, may plano lang sila or ano Mm. ba. Tapos, yun, pinapakita ko lang sa practice na, parang deserve ko dun sa spot na sa 15 sa maglalaro. Naman lang. Hindi naman ako nawala ng gana na parang ayaw ko na mag-practice. Ni-reserve ako eh. Ganun, ganun. Mm. So parang na-challenge ka pa nga, no? Oh, parang na-challenge ako na ba't na-reserve ako. Sige, tapos sabi ko lang na sige lang, pakita ko lang sa practice. Ganun. Kasi So, doon naman yung start eh, sa practice mo. Yun. totoo. Doon ka naman talaga makikita eh. So, bro, kwento mo naman paano ka naman nakapasok. So yun nga, sinabi mo nasa reserve ka na nag-ano ka, nag-practice ka lang, pinakita mo lang, nag-effort ka lang. Kwento mo naman paano yung process mo sa pagpasok dun sa lineup. Paano ka nakapasok sa lineup? Ano yun eh, parang first two games, Arellano tsaka Mapua. Ano, yun, reserve ako nun. Kasi Mm. third game namin nun, binil. Ah, Eh, palagi na kaming naglalaban ng binil pre-season pa lang. So parang sa binil kasi pag maglalaro kami sa binil, parang ano, yung maganda laro ko, ganun. mm. Nakakabantayan yung mga point guard nila. Eh parang naka-decide sila coach na ipasok ako sa 15 tapos i-reserve si RJ. Kasi Mhm. nadinig ko parang palitan daw kami ni RJ. Mm. Parang palitan. Tag-ilang games tapos ano naman, ganun. Eh nung start ng binil, inactivate nila ako nun sa third game nun. Third game ata namin nun. Yun. Before sa practice namin, parang in-announce ni coach na, oh, i-activate namin si AJ, tapos i-reserve mo na si RJ, ganun. In-announce lang nila. Tapos na, nakapasok ako sa 15. Di, ang saya mo. Oh, anong pakiramdam Oo. nung parang first, nung parang papasok ka sa arena tapos maglalaro ka? What was the feeling na maglalaro ka na finally sa NCAA? Siyempre, ano din, parang proud din ako sa sarili ko nun kasi matagal ko itong pinangarap eh. Parang isa to sa goal sa college life ko eh. Parang sa basketball college ko. Eh, dati, tinitingnan-tingnan ko lang to sa TV. Tapos Ah, parang picture out ko lang sa sarili ko na naglalaro doon. Tapos ngayon, andito na. Parang naglalaro na ako sa, ano, yung time na mag-stretching na, warm up. Ganun. Sobrang happy ko rin nun. baka Parang, lumulutang, no? oh. Oo. Tapos Pero, iba yung, iba yung pakiramdam nun, yung aura ng arena. Yung paano parang, iba? yung parang sobrang intense. Tapos parang
kung di ka talaga sanay sa mga laro na intense, wala. Parang titiklop ka talaga sa ano, sa mga aura ng kalaban, ganun. Oh. Kabado ka nun Kung nung pumasok ka finally for that game. Or, ano, hindi ano naman, pakiramdam mo? Ah. di naman ako kinabahan. Para excited pa nga ako eh, na Mm. makalaro eh. Kamusta laro mo nun versus Binild? Ano lang ata ako nun, 3 minutes lang eh. Mm. 3 minutes lang playing time ko nun. Tapos, okay naman, nakapag 1 assist ata ako. Okay Tapos na yun. Okay. maganda na nakita. Oh. Hmm. Okay lang basta, makatulong. Saka positive yung plus minus. Okay na yan. Okay. Yun yung importante. Maganda tignan yung laro mo, maganda rin yung tignan yung stat sheet mo. Oo. 'Di ba? Maganda nga plus minus mo, pero medyo hindi naman maganda pa panoorin pag pinanood mo naman talaga, wala rin. 'Di ba? Mm. So, okay. Ngayon na lumipat ka na, kahit papaano, I think, dito yung nga, nagsabi mo nga, nagpapalit-palitan kayo. Kailan mo naramdaman na tumataas na yung minutes mo? Kailan mo nararamdaman na, uy, mas nagagamit na ako, mas nagkakaroon na ako ng role. Ano ata? Anong game at? Parang Ayak game ata. Kasi Last Last. nung round. mga games nun, sa first round, parang pinapasok ko ni Coach Yuri, 1 minute, 30 Mm. seconds, 20 seconds, 10 seconds, ganun. Mm. Pag last, mga first quarter, mga last second na. Tapos, wala na. Or minsan, hindi ako pinapasok, ganun. Mm. Parang yung ano ata, yung sa Ayak na first round. Kasi maganda pinakita ko nun eh. Mm. Ang Ayak na Ay, di pala, sa Baste. Sa Baste pala una, Baste. Okay. first round. Tapos, maganda pinakita namin nun, yung grupo namin, second group kami nila, JB, kami nun, Eman. Mm. Tapos yun, parang kami din, mga 10 ata, mga 9 or ganun, 10, 11, 12, ganun, na minutes. Ayos din. Tapos, Marami. Laki angat. tapos sinundan ng EYAC, maganda Mm. din laro ko. Ganun din, quality minutes din. Ganda. Nung Tapos first yun, round, nagamit ka ba dun sa Letran game? Yung nga yung tatanungin ko eh. Yun nga eh. hindi ata, Hindi ka nagamit. hindi. Pero ano Oh, yung reaction mo bilang from the bench? Oh, Dun nung sa nakita mo na ganun ka-intense wala pag Letran ng kalaban, pag may rivalry Oo. game. hindi kasi nung season 98 pa lang, nung kalaban nila Letran, second Oo. round yun eh. Oo. Siyempre, daming tao kasi rivalry yun eh. Mm. Oo. Tapos nanood pa ako nun eh kasi residency pa. Tapos sabi ko, ganito pala feeling pag Letran Beda. Tapos parang sa feeling ko, parang sarap maglaro ng ganitong ka-intense, ganito yung hangin ng arena. Mm. Iba, di ba? Ganun. Eh, nakalaban ko naman din sila sa sa D-League eh. Mm. So ito, Pero alam, kamusta Tapos, to? NCAA to eh. Nung iba nakaupo din ka lang, naman. parang ready ka ba? Anytime tawagin ka, papakita ko lahat ng kaya ko. Ano yung mindset mo nun nung Oo, nasa bench ka nung Letran first round? oo, ganun. Ready lang ako palagi. Tapos, positive lang. Kasi, nung D-League, nakita naman nila nun na kaya ko na nung pagletran kalaban. Kaso so hindi nga ka na lang, rin nagulat. Kaso, kaso lapit lang kami matalo nung buzzer beater ni Yuki. Oo. Buti na lang oo si nga Yuki po. Xavier. Ganda ng larong yun eh. Pero, alam mo, AJ, gusto ko nga kita talaga makita na maglaro. Kasi naglaro ka ng second round, hindi yun San Beda Letran eh. Walang No, talo yung Letran eh. So, bro, gusto ko makita ka how you will play pag Letran na kalaban, tas nandun yung community nila kasi iba talaga. Like, walang kaya nga. ganun sa UAAP eh. Hindi ganun No, sa UAAP, hindi ganun. Matao. Oo, minado. Yung hindi yung yung mga, Emotions high. Grabe yung emotions. mga aura. Iba eh. Oh, ano siya eh. Parang, alam mo yun, kung guys, kung nanonood kayo sa mga video-video ng, sa mga panalay, parang feeling ko yun yung closest na hindi lang nag-i-invade yung mga tao kasi, yun nga, may mga namamato ng piso.
Mga Mm. ganun ba? Trash talk talaga, bro. Di, aminin natin, yung dalawang community na yun, ayaw talaga nila sa isa't isa. Like, hindi lang yung teams. Oo. Hindi lang yung teams, yung community, yung Ateneo Lasal, magtotropa na yung mga, yung ano eh, yung mga team na yun eh. Pero hindi, San Beda Letran, hindi. Pero Hindi pa, sige, hindi. ito. Nung first round, nakita mo biglang nabigyan si Peter, dumugo. Anong Oo. reaction mo nun? Nung yung kapitan mo, dumudugo. Oo. Yun nga, sabi ko, parang expected talaga namin doon na physical eh. Kasi sabi nila pag Little Beda, ganun talaga eh. Oo. Kaya di naman expected na may masasaktan or may ganun. Oo. Pero siyempre, pagka tama kay Peter, kita-kita naman sa yung pag-review ng play eh, na Mm. parang Mm. sinadya talaga eh. Siyempre, may may kasamahan ka na ano, nasaktan. Tapos ano pa, malala pa. Siyempre, ano mo talaga sa ano, sa kabila na parang ayaw namin ng ganun. Kasi pag ganun, lalaban talaga kami. Parang Iba na ganun. yun. Yan gusto ko sa'yo, AJ. Yan gusto ko sa'yo. Oo. Parang Laban. nakakatakot si AJ pag nagsabi ng ganyan eh, no? Oo Parang eh. di ka na iiwanan sa bantay, aasawahin ka. Tawahin ka na. Tapos may ano pa. ah nakita na kita maglaro, AJ. Alam ko kaya mong gawin. Alam kong kaya mong gawin. Naparod na kita. Kaya nga naging dream boy yan eh. Pero, um, so okay, moving on from Letran. Natalo tayo first two games nung um, second round. Marami sa mga interview na namin dito ng mga teammates mo, sina Peter, sina Yuki. Masasabi nila na mix, sina Jacob din na mix na naging kumpiyansa, mix na miss nila si Yuki, na Mm. malaking bagay na wala si Yuki. LU. Ah, oo. Ano yung para sa naman, ano naman yung perspective mo doon sa dalawang unang talong yun? Kasi sa totoo lang, hindi no disrespect sa Arellano o Baste ha, pero hindi dapat tayo natalo doon. Di Oo. ba? Kaya nga eh. Ano lang siguro, parang, yun nga, sabi nila, naging kumpiyansa kami, parang di namin nila respeto yung mga player ng ano, ng Mm. Arellano at Cavite. Kasi sa isip namin nun, sa sarili namin, kaya lang to, kahit ano kami, di kami go hard, ganun, kaya namin to. Kasi Mm. natalo na namin to nung first round. Ganun yung mindset eh. Kaya parang hindi nila respeto, ganun. Sige, parang tira ka lang, ganun. Mm. Kaya ganun, kaya nung nangyari. Di ba, siyempre, basketball yun eh. Bilog yung bola eh. May mga Ayun. ganun talaga ang game eh. Ayun, pinatira niya na pinatira si Talampas. Oh. Tapos, tatlong pa nun. Di ba binantayan mo rin yun? Dali, Bantay mo rin yun, talampas, di ba? di, Hindi ka pa pinasok talampas, nun. hindi ako pinasok man. Tsaka nung baste, hindi. Hindi. Pero, so, okay. Yan, nanalo tayo iyak. Tapos, eto, perpetual ba ginamit ka? Oo, nung first. Okay. So, nung Second perps, round, second round, ano yung pakiramdam mo nun, bro? Kasi syempre, yung nga, kakagaling nyo lang ng iyak, panalo kayo. Ano yung pakiramdam nyo na natalo kayo sa perpetual naman? Tapos going into Mapua. ano, kasi nag-usap-usap kami nun eh, na dapat hindi na kami pwedeng matalo. Kasi pag matalo kami, parang magiging alanganin pa kami sa ano, pagdating ng Final Four. Hmm. Kaya, kaya dapat manalo talaga kami sa Perps. Eh, alam mo naman yung Perps eh. Di ba? Malakas yun eh. Hindi Malakas. basta-basta. Kasi Hmm. ang lalaki din nila eh. Tapos sobrang physical pa. Oh, Kaya ano, pagka talo namin, parang kailangan talaga lang manalo sa Mapua. Yung yung last 5 games namin, kailangan lang manalo, ganun, 6 games. Para masecure namin yung spot sa Final Four. Tsaka, yun, parang
after nung perpetual, parang nag-usap-usap kami na sa practice. Kami mga players na kailangan natin mag-double effort sa practice. Yung sa mga kailangan natin lalo na sa pag-game, hindi na dapat maulit yung mga ganun. Kasi, siyempre, kailangan namin mag-final four nun. Kasi, Mm. kailangan namin may pakita na kaya namin talaga. Oh. So, bro, ito. Yung Mapua game kasi bro, pansin namin ni Danny. Kwento ko rin kay Danny dito. Nanonood kami ng live nun eh. Parang ang game plan nyo kay Clint. Kasi si Clint no, nagwawala na si Clint nung buong season na yun. Clear favorite na siya for MVP. Grabe, ang laki na score niya. Mahigit 20 na siya kada game. Ilang steals siya. Siya yung number one sa steals. Contender din siya for the assist award. Nakita ko yung parang method nyo. Ang bilis ng ikot nyo sa kanya. Like yung ikaw, Eman, tapos si Nigel, ikutin nyo lang. Parang ganun yung laro nyo sa kanya, di ba? Ngayon, ano yung pakiramdam nung larong yun? Tapos, what was your reaction yun nga, nung hindi pumasok yung tira ni Yuki na natalo tayo? Kasi, yun nga, crucial Ano? yun eh. Oh. Oo. Ano yun eh? Kasi ako nun, nagamit din ako nun eh. Oo, Kasi gamit. lamang tayo ng 12 nun pagka fourth, di ba? Mm. Oo. Doon lang iba nung na-technical ako na parang duty foul lang sana. Doon lang, doon lang Ikaw iba yung kasi. moment. Pero Oh. wala, parang sa amin, kami, parang yun nga, yung sabi nila coach nun, parang natalo kami sa rebound pagka sa Mm. fourth quarter. Parang parang di namin na-contain yung mga big man nila. Medyo Ganun, minama di kayo namin nun na. eh. Minama kayo Oo. sa ilalim. Oo. Tapos, nasabayan pa sila ng, ano yun, parang swerte talaga nila nun kasi lahat ng pinatiran nila sa 3 points pasok eh. Oo nga Sila eh. Recto, Hernandez. Hernandez. Tsaka Oh. yung last play talaga, yung last Oh. play, nakuha pa nila tapos natira ni, kasi si Hernandez nun, yung yung shoot niya lang, yung 3 points niya lang talaga na pang game winner. Ah. Yun lang. Kasi, Yun yung nakita ko rin. Ah, kasi mas win din dapat kami nun eh. Kasi, okay. siyempre, galing kami talong perp. Ganun. So, dapat panalo kami sa Mapua para at least yung Mapua, may Mahila. madagdagan yung talo nila. Ganun. Mm. Oh. No, mahila. Yun, pagkatalo namin, sabi namin, wala eh. Na, nabutan tayo ng malas sila, swerte. Tapos, wala, Mm. bobo na lang. Itong last 4 games na lang, bawiin natin. Panalunin natin lahat. Tapos, nag-focus na kami doon sa last 4 games. Tapos, after nun, nagsaga lang kami sa practice, double effort lang. Yun, nagawa din naman namin na napanalo namin yung apat. Napasok kami sa naging third. Okay. Mm. Before pumasok sa Final Four, ikaw AJ, first time mo sa NCAA, first season mo sa NCAA, what was your most memorable moment? Ano yung parang pag binalikan mo, ito yung pinakamasayang moment ko. Doon, nung first and second round. Siguro nung second round AYAK. Bakit? Akala ko Kasi, nung na-technical ka. hindi, ko nun eh. Parang, first time ko nun na best player ko nun. Mm. Oo. Best player nun sa second round, AYAK kalaban. Mm. Parang, yun, parang, siyempre, binalikan ko na, deserve. Tapos, minsan, hindi magamit. Mm. Parang, sabi ko sa sarili ko na, kaya ko naman eh. Ganun. Oo. Parang, pinakita ko lang na, parang, sa akin na, parang, Laban lang. doon na lang nila titingnan na, na kaya ko din naman. Totoo. Okay. Eto,
Sa lahat naman ng kalaban mo, sa lahat ng games na lalaroan mo, sino yung paborito mong kalaban na team? na team. Siguro, siyempre, isa din yung, Letran, di ba? Alam mo na Oo. pag Letran. Uy, gusto ko na mag-season 100, AJ. Gusto ko na mag-season 100. Pero siyempre, din, yung, yung Mapua din. Oh, Kasi, eh, yung team nila nun, solid eh. Oo. Tsaka, andun pa yung sila Clint. Ayun. quality mga gwardiya nila. Quality mga gwardiya nila. Napag-uusapan So, natin yan pagdating ng finals. Pero, ito naman, Final Four, twice to beat advantage ang LPU. Anong pakiramdam mo noon na parang, ito na, sobrang, sabi ko kanina, iba ang pressure sa San Juan Arena pa lang. Pero ito, MOA na, tsaka Araneta. Tapos itong LPU, gutom rin. Ano ang oh, pakiramdam mo noon na papasok ka? Big stage. Biggest stage of your life so far. Anong pakiramdam mo sa LPU? syempre considering na, naglaro ka nga sa MOA ng MBTC, pero ito Oo. iba na to. Oh, Mm. so go. Siyempre, nung una, excited ako. Kasi, MOA na yun eh. Minsan lang makakalaro doon eh. Tapos, para sa akin din naman, ah, siyempre, pinaghirapan ko din doon ng ilang buwan. Ganun. Pinapraktisan ko din. Eh, siyempre, may halong kaba. Pero pagdating sa game, mawawala din naman pag andun ka na talaga sa mismong game talaga. Kasi, nakafocus na sa sa anong game plan, ganun. Pero, ano, siyempre, proud din ako kasi nakaabot ako ng ganong stage sa college career ko sa Mm. basketball. Parang, din, ah, parang isa din sa mga goal ko na ganun, makapasok ng Final Four. Kasi dati, ang goal ko lang, makalaro lang ng NC, makapaglaro ng NC, ganun. Eh, Mm, nanggatingan ba ng Final Four, mm, nakapasok pa. Tapos sa oo, Mm. MOA pa. Kasi dati, di ba, pag Final Four, sa San Juan lang, oo. dati, ngayon, sa MOA. Oh, Sarap. tapos, hindi pa doon nagtatapos. Pare, finals. Mapua, Oo. one of the biggest games, biggest matchups. Kasi, grabe yung history, 30 years na hindi nanalo ang Mapua ng finals. Ikaw nakapasok ka na ng finals. Start. Doon muna, anong pakiramdam ng finals? Nung Na-starter nakapasok ka na. pa. Hindi, wala pa. Second round pa lang eh. Doon muna. Ah, Ano muna tayo? Simula pa lang ng finals, natalo niyo yung LPU. Kamusta na? Ano nang pakiramdam mo nun? Nung papasok na kayo na finals? Kalaban ng team Siyempre, na hindi nyo pa natatalo. excited din ako nun na kahit di pa namin sila natatalo, pero alam namin na kaya namin silang talunin. Gawa Mm. nung second round, muntik na. eh, muntik na. Tapos, siyempre sa akin, excited. Tapos, parang sa sarili ko, grabe, abot na ako ng finals. Minsan lang, minsan lang na makakaabot ako ng ganito sa college career. Konti lang yung taong makakaranas ng ganito. Kasi dati, nung pa lang, wala pa lang yung season. Pre-season pa lang. Palagi kasi kami magkasama ni James, ni Mm. Payasin. Tapos sa TV, nanonood kami ng, ano, nung last championship ng Beda na, 2018 nata yun. Mm. Yung, Ah, sila ng Game 3. ah, Tapos tinitingnan namin yung crowd. Tapos paano mag-cheer ba? Tapos ah, sabi namin na, kasi yung tawagan namin, Bok Bok. Mm. mm, Or, cool. Balang araw, maranasan din natin yung ganito. mm, Aabot din tayo sa ganito, ganun. Eh, nung pagka-finals namin, pagka panalo namin sa LPO, nagyakapan kami dalawa. Sabi namin na, andito na tayo, Col. Ano na lang, dalawang panalo lang, champion na tayo. Ganun. Hindi, Mm. yun. Na-excite din kami. Grabe, no? So, okay. Yung game 1, kahit sina Yuki, sina Jacob, sina Peter, medyo natalo tayo sa physicality. Yun yung sinasabi nila.
Agree ka ba doon? Hmm. Na natalo tayo sa physicality kaya tayo natalo? Oo, kasi sobrang aggressive nila dun eh, nung game Mm. 1. Kasi Mm. palagi silang, sila nakakuha ng offensive rebound. Kami, di kami masyadong makarebound nun eh. Tapos, Mm. yung napansin ko, naalala ko nung game 1 yung first quarter pa lang, si Yuki binabump na ni ano eh, ni Recto nun eh. Oo. Mm. Bump nila yun eh. Parang physical na talaga, tapos hindi tinatawagan ng referee. Kasi finals yun eh. Oo. Dapat, di ka lalambot-lambot dun. Kaya yun, Mm. parang aggressive sila, dumipensa. Naalala ko nga sabi ni Coach Yuri nun, parang, parang kami, relax lang, relax lang masyado. Tapos sila parang aggressive, tapos physical pa. Kaya nun, agree talaga ako nun na, talo kami sa physical team game 1. Kasi expected naman yun eh, kasi game 1 eh, finals pa. Mm. Mm. Kaya medyo kami lang, nag-relax lang kami nun. Kaya yan, yun yung, Eto, Okay. ano naman ang pakiramdam mo nung game 2 na And then start? before that, game 2, do or die na ulit. 'Di ba? Naipit na naman kayo. Tapos oo. narinig mo yung nagsalita yung isang alumni na former Red Lion sa inyo nung practice nyo. Anong naramdaman mo nun? Nung di daw niya nabantayan si Benny Cheng, no? Tama? Mm. Oh, na-inspire ka ba nun? Tapos alam mo na ba na Oo, mag-start ka na ng second game? hindi pa. Nung time na yun, hindi pa. Kasi, Okay. nung pag-share niya sa amin, iba yung pagkasalita niya eh. Di ba, Mm. alam mo naman kung may feelings pa yung pagkasalita ng, ano, Mm. Oh. na, sa kanya, iba pa eh. Parang may bangungot pa sa utak niya. Na, kung nabantayan niya lang yun, champion sila, gano'n. Yun, parang gusto niya talaga na ipapil sa amin kung anong feeling kung matalo ng gano'n. Kaya sinan niya sa amin yun. And na-inspire naman kami sa sa pag-usap niya sa amin. Mm. Siyempre, kami lahat na din eh, sa istorya niya eh. Mm. So yun, parang para mawala din yung ganun sa isip niya. Yun, parang niya, pinagsipagan So, namin na kung gusto mo mapanood yung larong yon, sing yung Sa larong yon, yung buong larong yon, nasa YouTube siya. okay. O gusto mo, kasi yun, oo, nasa YouTube siya. Medyo syempre, aminin natin, hindi ganun kaganda yung quality. Pero mapapanood mo naman yung laro kahit papaano. Mm. Pero, makikita mo doon, na-miss niya nga yung box out. Nakalusot. Yun, na-rebound, tas na-putback. Okay. Tapos eto, kailan mo nalaman na mag-start ka na? Tapos ano na naging mindset mo nun? Kasi ang sabi sa amin ni Coach Jenkins, before daw the game, di daw niya mabilang kung ilang tres daw yung sinushoot mo nung practice sa Araneta or sa MOA yata. Para Shoot ka ka daw lang si daw ng shoot. Sakuragi. Oh, para ka daw sa Kuragi na tira ka lang daw ng tira. So, kailan mo nalaman na mag-start ka? Tapos ano naging mindset mo na, pucha, finals, mag-start ako? ganito kasi yun, bro, nung mga practice pa lang finals, since wala pa yung game 1, kami yung scouting team eh. Mm. Ako, si JV, Cyrus, kami nila Inigo, JE. Kami yung scouting team eh. Tapos, siyempre, ako, yung pinapagapo na player, si Rosilio, si Stamis, yun, yung dalawa. Mm. Nung game 2 na, siyempre, scouting team kami. Yung parang may play kami na niraran, tapos depensa yun sila. Parang, yun, parang nakakashoot kami lagi. Tapos, ginagawa ko lang yung trabaho ko as Rosilio or Scamis na kumikreate, tapos dumadrive, mga kashoot, ganun. Parang Mm. ilang possession yun, di nila ma-stop yung play na yun, yung play namin. Tapos, parang ano kami, parang si Coach Boyet,
sila Coach Alex nandito sa gilid, sila Coach Jenkins. Si, si Coach Yuri, parang sabi niya, wait lang. Tapos, tinanong niya si Coach Boyet, tinanong niya, andun ako sa gilid din. Narinig ko, sabi ni Coach Yuri na, ilagay kaya natin si, si AJ kay Rosilio. Tapos Mm. sabi ni Coach Boyet, pwede. Tapos sabi ni Coach Yuri na, sige, ako na bahala sa game. Yun, parang, pero di ako nag-expect nun na first five. Parang ipapasok lang, ganun. Yun, practice kami, ganun. Tapos, pagka after nun, parang a day before game, practice kami ng umaga. Siyempre, maaga ako sa, sa court para mag-shooting, ganun. Kami nila, Cyrus, si Josh, ganun. Nilapitan ako ni, Coach Boyet. Mm. Parang nakbayan niya ako, sabi niya, partner, huwag mo ko ipaya. Sabi niya ganun. Sabi ko, siyempre ako, akala ko biro lang. Tapos sinabayan ko lang si Coach Boyet na, matik coach, basta ikaw. Ganun, sabi ko lang ganun. Mm. Eh wala, wala, di ako di ko alam kung anong meaning nun eh. Sinabayan ko lang siya. Tapos, nung pa-viewing na kami, nagkasalubong kami ni Tito Jerry. Mm. Tapos, sinabihan ako ni Tito Jerry, prescribe ka bukas ha. Sabi niya sa akin, prescribe ka bukas. Sabi ko, sabi ko kay Tito, oh Tito, prescribe ako bukas. Sabi ko lang ganun. Kasi, siyempre, di ko naman in-expect na ganun. Parang Alam mo, binibiro binibiro-biro. ka lang. Ah. Ako, biro lang. Tapos sabi ni Tito, di, maniwala ka sa akin, prescribe ko bukas. Sabi ko, dumiretso lang ako, papunta kami viewing. Eh, bago kami mag-viewing, sabi ni Coach Yori, oh, ito, bago tayo mag-viewing, ganun. Iibahin namin ng, first five. So, parang, siguro totoo ata yung sabi-sabi nila, ang Tito Jerry, Oh. sabi niya, yun, ang first five daw, ako, si Jacob, si Peter, si Yux, saka si Cliff. Mm. Sabi ko, totoo pala. Sabi ko, ganun, Oh. totoo pala. Tapos, siyempre, yung mga kasama ko, ganun, "Hmm, galingan mo ganun. Tapos, yun, parang, lang ako, na-shock lang ako, na, siyempre, first time ko mag-starters, tapos, sa finals pa. Totoo. Ganung feeling. Galing. Hindi ko naranasan mag-starters sa buong season. Doon Mm. lang talaga. Tapos yun, parang napasok din sa isip ko na, pinagkatiwalaan ako ni coach na maging starter. Gawin ko lang yung trabaho ko tsaka yung pinapagawa nila. O magiging okay lang ako. Ganun. Eh, wala. Yung pagka-game to, maganda din naman yung pinakita. Mm. Nanalo din ako. Tsaka yung game 3 din, maganda. So, yun. Ah, Nagbunga din naman yung, okay. extra. Bago tayo dumating ng Game 3. Kasi, yun nga, Game 2, bro, ang ganda ng pinakita mo. Honestly. Mm. Maganda naman yung pinakita mo ng Game 2. Um, hindi ka na, ako naniniwala ko, like, this is me talking as a fan na napanood ko siya. You did a great job kay Rosilio. I felt na nagawa mo yung kailangan mong gawin. And at the same time, hindi ka takot na atakihin sila sa loob, considering na very physical yung bigs nila. Um, and for me, even though first time mo doon, like in the flow of the game pare, wala akong nakitang kaba sa'yo. Aminin ko sa'yo, the only time na nakita ko na kinabahan ka na nasa free throw ka na. Yun. Ito. I-preface ko to. Yung mga friends natin from Cebu, hindi sila bidista, they're just basketball fans, no? Ah, Katext ko sila. As in, ah, during the game. Sinabi ko sa'yo to, AJ. Sabi, marami kang fans. Kayong dalawa ni Cliff sa Cebu. Pero, Ah, nagalit daw sila. Ano ba yan? Wait, si AJ, bakit hindi daw maka-free throw? Eto, oh. sasagutin na ni AJ. Ano Oh, ang nasa isip mo doon? Bakit hindi mo ma-shoot yung free throw mo? di ba, mga ilang free throw, apat ata yan? apat Mm. yun, dire-diretso yun. Oo. No? Kasi, sila, aminin ko, kinabahan ako, pero hindi yung kaba na kaba talaga.
Yung Ah, parang may kaba lang na kasi, siyempre, parang yun na yung time na kung masishoot ko yung free throw, tapos na yung laro, di ba? oo. Ganun. Eh sa akin, yung ano ko din yung kalaban ko din yun is yung ano ko, mindset ko nun. Kasi, siyempre, dahil tao, tapos, yun, yung sa isip ko lang, yung sa isip ko na, ano, na parang, baka mamildis to. Ganun. Baka mamildis to, ganun. Oh. Ganun yung isip ko nun. Parang inunahan ko yung sarili ko na, ano, dito Oh. masishoot. Ganun. Na-remember ko nga, si Opia, nung pang-apat ko na free throw, Mm. sinabihan niya ako na, nilapitan niya ako sa free throw, sabi niya, Bay, ayusin mo, magdasal ka lang. Sabi niya ganun. Magdasal ka, bay. Gusto ka ba? Sabi ko, wala. Mintis pa rin eh. Oo, kinabahan ako. Pero di yung kabang-kaba talaga. Oo. Yung kalaban ko lang is yung mindset ko talaga na inunahan ko yung sarili ko na hindi ma-shoot. Yun lang Yung talaga. people, alam mo, nagagalit sila sa, na, or whatever, may mga thoughts sila na gano'n na magmimintes. Pero honestly, napakahirap nung ganung posisyon for a Oo. rookie. A Oo. rookie na maglalaro first time sa MOA in the finals. Pag in the flow of the game, hindi mo iisipin. Kasi laro lang yun eh. Pero Mm. pag napatigil ka na, nakatayo ka na doon, yun na, doon na, ay put, nag-stop ka na eh. Nag-stop na yung flow ng Then, movement mo eh. tsaka pressure din yun, bro. Kasi Ay, isipin sure. mo yun, Sure. nasa kamay mo kung masisil mo yung game. Oo. Pero Pero, although nanalo naman, pero 'di ba, syempre oh, yun yung extra mindset ko ng allowance time na eh. yun. Oo, yung time na yun. Oh, Pero ito AJ, Game 3 Araneta. This is, those words, sinasabi yun, parang halos pangarap yun ng lahat ng batang Pilipino na makapaglaro ng Game 3 Araneta. What was the feeling nung nakikita mo yung mga tao pumipila sa labas? Kasi may practice kayo nun, di ba? The day before. Ah, ah. Ano yung feeling na nakikita mo yung mga tao na nakapila sa labas ng school bago mag... Ano, na-remember ko nga, ano, madaling araw pa lang, andun na sila eh. Oo. Parang, sabi ko, grabe talaga yung ano, grabe yung supporters ng ano, Beda. Kasi dati nakikita ko lang, sa TV lang na andun na talaga sa venue. Oo. Iba pala yung pagkuha ng ticket, Mm. pagpila, ganun. Anong Oo. oras pupunta ron para magpila, ganun. Iba, iba yung ganun eh. Parang, Mm. siyempre, na-appreciate ko talaga yung mga ganun na mga para mapanood lang kami maglaro. Mm. Siyempre, entry din yun. Eh, yun nga, sabi nila, ano pa lang, parang wala pa yung a day before game 3 pa lang or 1 week before game 3. ubos-ubos Sold, Mm. na. sold out. Sold out na yung ticket, di ba? Mm. Kaya parang grabe talaga yung ano, yung ganun. Nakapanood ba Pero yung family mo? Nakapanood ba yung family mo? Hindi. Hindi. Sa Hindi bahay sila. lang. Kasi ano kulang sa budget. Kasi Ayaw naman. airplane pa, tapos Oo. hotel pa natutulugan. Kaya hindi sila ano kapanood. sinasabi nila sa nung before the game 3 finals? Syempre nakakausap mo yung pamilya mo. Ano mga sinasabi nila sa Ay, shh. With that, we have a break. We'll have our break. See you guys in a bit. And we're back. Sorry, nawala si Pau. Si Pau may kasalanan, kinik niya si Oo, AJ sa kasalanan ko ano. lahat. Oo. Kasalanan ko talaga. Lahat kasalanan ko, guys. Ako yun. Anyway, finals game 3 hindi nakanood yung family mo. Pero ano sinasabi nila sa'yo? Yung magkausap ba Ah, kayo? Oh, anong sinasabi oo, nila sa'yo? palagi naman. Tapos, good luck. Kahit yung may group chat kami, mga pinsan ko lahat, kasali ng family ko. May group chat din kami na family lang. Sabi lang sa akin na enjoy ko lang yung game, tapos kahit wala sila, nanonood lang sila sa sa bahay. Pero Mm. nang sorry talaga ako sa kanila na parang
sorry, hindi kayo makapanood ng laro in live. Kasi si mama at si papa, ano yan eh, parang nanonood talaga yan kahit sa Davao, kahit sa ano naglalaro. So parang ganun lang, pinaintindi ko na lang sa kanila. Sabi ko na ano, next time na lang pag ano na talaga, meron na talagang budget. Ganun. Ngayong taon. O, malay mo ngayong taon, bro. Oo. Mga Sana, alumni, sana, baka sana. baka naman, 'di ba? Baka naman, Mga sponsor natin, baka naman. Taga Davao na alumni Oo, dyan. baka Baka naman. naman. Nako. Ang dami Okay. nating Pero, flight attendant na alumni. Baka naman. Oo. pero okay naman Okay. kasi support din naman sila sa akin. Ah. Ramdam, So, ramdam ko rin naman yung support. oh. So na ano ka rin nun? Yun nga, naramdaman mo yung suporta ng community na na gano'n, naramdaman mo yung suporta ng pamilya mo. So, pagpasok mo ng game 3, ano yung pakiramdam bro na tangina Araneta na to? Oo Pare. nga eh. Tapos ang daming tao, di Oo. ba? Ano? Oo. Ano, Ano parang pa? iba yung sa ano eh, yung Samoa na feeling. Kasi, Mm. siyempre, game 3 na. Sino yung mananalo, yun na yung champion. Yan. Sabi ko lang sa sarili ko na ano, gawin ko lang yung ginawa ko nung game 2. Tapos, parang, andito na ako. Dati, iniisip-isip ko lang, ini-imagine ko lang. Tapos, ngayon, andito na. Sasayangin ko pa pa ganun. So, yun. Binigay ko lang yung best ko. Tapos, ano, yun nga, yung sabi ni Coach Jenkins na palagi ako shooting, ganun, 1 hour before andun. Kahit, kahit ilan na yung sinushoot, okay lang. Basta ma-familiarize ko lang yung ring. Mm. Ganun. Still, So, nagbunga din ako. okay. Tapos, grabe yung, di naman ma-deny yung pressure, yung start pa lang, yung wala pang laro, warm up. Pero nung nasa court naman, okay naman. Eh, na-remember ko na nung first two Ah, points ni, ano, ng score namin, Mm. yung hiyaw ng mga tao doon, yung lumano talaga sa tenga eh. Yung hindi ko na marinig yung bounce ng bola. Kaya Grabe, sabi ko, no? grabe. Sabi yung ganun. bro, yung crowd na naranasan mo sa bed sa Araneta. Ayun pa, medyo paulit-ulit kami dito. Pero yun yung dati. Yun yung Yeah. kasi kami naman tagal na kami nanonood ni Danny since ngayon, 2010, 2011 pa lang, mga estudyante pa lang kami sa Beda noon. Nanonood na kami. Ganun, bro. Actually, mas puno pa doon. Oh. Pare, pero Naranasan iba Yun mo, na to yung, eh. Iba yung emotions dito nung game 3 eh. iba, iba. Kaya, happy ako na naranasan mo how it can be, how it is and how it can be na nung pag sumuporta yung Beda. Ah, lahat ng klase ng mura doon mo maririnig. yun na yung sabi nila eh. Sila Peter na Oh, Nawalan ka na audio. Ano yun? wala ka ng audio, bro. Wala na. Ayan, yan, yan, yan. Okay na. Ah, Bumalik talaga daw yung ano eh, yung suporta ng Beda, yung oo. game na yun. Kasi, Kasi kasi bro, di daw ganun dati. Ganun. oh. Kasi bro, naging boring Lagi na lang para daw sa mga panalo. tao. Lagi na lang kasi, yun, ang yabang namin, di ba? Hindi kami manonood kasi laging panalo. Finals na Pero lang. to, Mm. finals na lang, gano'n. Pero, iba rin kasi bro, ito, medyo may ano may sama ng loob sa mga nangyari, sa lahat ng ganap. Kaya ngayon bumabalik. Kasi nga, ngayon lang ulit nag-champion. But, okay, so, game 3. How was the game? Kamusta yung laro para sa'yo? Maganda ba yung nilaro mo? nung game, nung game 3. Oo. Oh, Oo. masasabi ko na ano, maganda Maganda. yung laro ng game 3. Pero may mga ano lang din, may mga times lang na, yun nga, yung kailangan na, yung na-turnover ko yung bola, tapos Mm. na N1 Van der Filio, ganun. Yung mga ganung bagay.
Oh, Pero overall naman, maganda din naman. Pero oo ito to. naman. Tapos, naka Sige. dalawang, naka dalawang 3 points pa, ganun. Oo, Oo. maganda nila. Oo, agree ako dun. Hindi ka So, hindi ka parang di anong sinasabi sa ni Clint tsaka ni Rosilio nung pinasok ka ng game 2 game 3? Hindi ka naman tinatrash talk. Kasi nag-uusap ba kayo? syempre, Hindi naman. nagbago eh. Nagbago yung guard. Parang di ka ba niya sinasabi, di ka ba nila sinasabihan na kung ano-ano? Hindi naman. Kasi, Wala kang siyempre, point yun. Ah, siyempre sila, sila, yung Rosilio, Bisaya din yun eh. Taga oh, Surigao din eh. oh. Kaya, wala silang ano. Si Scamis, di naman tumatrash talk din eh. Ah, Wala lang. ikaw di ka natatrash talk. Hindi rin. Wala, focus lang ako eh. Baka kasi, kung tatrash talk ako, wala ako sa ano eh. Si Jacob lang Sa yata laro eh. natatrash talk eh. Kutsa pag ganun, no? Pag pinagpag mo, sigaw ka bigla, piste, o mga ganun. Oh, reversal. Oh. Pero, ah, bro, yung game na yun, okay, patapos na. Kasi back and forth yun eh, pero patapos na, I think mga last 5 minutes, 7 minutes, medyo feeling ko, okay, nasa atin yung momentum. Siyempre, 2 minutes, feeling ko atin na. What was it like nung parang naramdaman mo na atin na to? Ano, lalo na yung last 2 minutes na. Tapos, ano, parang momentum na, tapos hindi na sila makascore. Ano lang, siyempre nakita ko yung mga teammates ko, lalo na yung mga senior, na parang, siyempre umiiyak na sila, yung iba paiyak na, ganun. Tapos yung iba, sobrang saya. Siyempre ako, mix lang din. Tapos, lalo na yung patapos na talaga. Siyempre, naalala ko yung pinagdaanan ko sa Beda, Mm. di ba? Parang nag-flashback lahat na from, nung hindi ko sure kung may scholar, hindi ko sure kung malaline up. Yun. Parang, kunwari, kung hindi kami umabot sa ganito, baka posisisihan ko na sana nag-aral na lang ako, nag-graduate na lang Mm. ganun. Yun, parang mix emotion ako nun. Masaya, tapos parang, yun lang, proud lang ako sa sarili ko na, ganun. Oh. Kasi, parang napasalit ako sa isa sa pinaka magandang championship sa Beda. Hmm. Oo, Saka malaki parte mo honest. doon. Malaki parte mo doon. Oo, Oo. yun din, isa din yun. Parang isa din ako sa, yung, alam mo yung feeling na, isa ka sa mga X Factor na Hmm. Totoo, mag-something totoo. na may ambag, may ambag. Yun nga na naging karoon ka ng malaking part. So, yun nga, AJ, you felt na you had a big part in that. And I agree na nagkaroon ka talaga ng malaking part. Honestly, yung championship nyo na yun, it's one of the most remembered para sa akin kasi binalik nyo yung Corona after 5 years. Tagal lang hindi nag-champion ng Bede eh. And sa totoo lang, hindi kayo mahirap magustuhan ng community. Kayo yung team na hindi Kaya, mahirap magustuhan. Mahal na mahal kayo ng community eh. Um, so, okay. Ano yung pakiramdam na yun na, nakapag-champion ka na, bumalik ka na Menjola, nakita mo yung mga tao, dami papapicture. Ngayon, yun, syempre naging masaya ka. Ngayon, coming into this, pag uwi mo, ano yung pakiramdam? Nung nakita mo yung pamilya mo? well, nung pagka-uwi ko, siyempre, sila agad yung tumalubong sa akin. Mm. Parang naiyak lang ako na na napasalamat sa kanila na sinuportahan nila ako sa mga decision ko. Kasi kasi nung una, ayaw nila mama papa. Ayaw nila na na magbeda kasi Mm. babalik na naman sa school ganun. Pero parang ako talaga yung naglakas ng loob na parang sabi ko na
sige lang, walang bahala doon. Ganun. Suportahan nila lang ako, ganun. Eh, yun, sinuportahan din nila naman ako. So, yun lang, pasalamat ko talaga sa kanila. So, parang sinabi ko sa kanila pag-uwi na, ma, champion na tayo sa NCAA, ganun. Ah, Tapos Sarap. yung mga pinsan ko naman, siyempre kami, mga pinsan ko, mga Arroyo, Anino, na apelyido, puro kami lalaki. Kaya Mm. mm, pag kami dyan maglalaro, puro Royo lang, puro Anino ganun. Kaya sila, grabe din yung suporta nila sa akin. Kaya nung pag-uwi ko, sila lasing ka. pumunta talaga sa lahat sa sa bahay. Pag-uwi Tapos mo, may lasing ka. may pa-banner pa doon. Oh, may Oh, picture ka? Pwede ba natin pakita yung picture ng oo nga, banner send mo mo? naman yung picture, AJ. Oo. Send mo Sa yung picturean ko. picture. Oh, Yung, send mo yung picture. Pero, oh, yung ate ko yung nagawa eh. ah, actually bro, ito, naalala ko lang sa mga story mo. Yung pamangkin mo ata yun, yung nagbe-Bedanhim. Pag nakikita ka niya sa TV, Kuya AJ, oh, Kuya AJ. Yan. Oo. Oo, yan. Oo, na kumakanta din siya, nagaganon din Oo. siya. So, alam mo, from that, kahit hindi mo pa kinukuwento, parang damandam ako na yung closeness mo sa family mo, yung relationship mo sa kanila, yung suporta nila sa'yo. Sobrang laking bagay sa'yo and sobrang nakatulong sa'yo. And honestly, napakalaking bagay niyan, lalo na para sa isang player na nasa malayo. 'Di ba? Yan. So, okay, coming into season 100, ito na. Sabi ni Coach Yuri, again, balik tayo kung ano daw hirap nung season 99 na preparation, mas mahirap daw ngayon. Ano yung mindset mo ngayon coming into the season na maraming papasok? Ano, Maraming open slots ngayon. Ano yung mindset mo coming into this season? siguro, same lang din. Last season. Yung parang di ko iisipin na may slot na ako. Kasi Mm, madami kaming papasok na kapistuan pa rin. So, mm, siguro mas dodoblehin ko yung effort ko sa practice and sa mga extra. Tsaka, siyempre, di ako maging kampante kung ano man yung na-achieve ko last season. Ah, yun, bale, back to zero lahat yun. Kasi, another season na naman tsaka another team. Tapos, marami ding bagong kasama, tsaka mm, madami ding pumapasok. Kaya, yun, parang doble effort lang din. Tsaka, yun, sundin pa rin yung pinapagawa nila ko tsaka sa practice. mm. Yun. So, eto, pangalawa, feeling ko importante din. Feeling ko gusto rin malaman to ni Danny. Tapos ka na ba sa ACADS mo? Like, makaka-graduate ka na ba ngayong taon? I mean, kasi 'di ba may playing year ka pa, pero tapos ka na ba sa ACADS mo? Hindi pa. Next, Kasi, this, mm, parang third year pa ata ako sa Beda. mhm, Magsa-third year. mhm, So, siguro pagka, next year, ganun, siguro fourth year, ganun. Pero, kunwari, wala nang patuloy din naman ako sa ACADS ko nun. oh, kunin Mm. mo. Sayang. Oo. Graduate ka. Ito Wow. sabihin ko sa'yo, one of the highlight, parang, kasi ako may mga klase ako na Red Lion, mga kabatch ko. Pag tinawag yung pangalan nila, si Kyle Pascual, tinawag pangalan nila buong San Beda, Mihiyaw, di ba? Mm. Kung Congratulations. buong batch mo, sisigaw, o maririnig pangalan mo, di ba? So, saka bro, iba rin yung makagraduate ka. Sa San Beda. San Beda. Iba rin yung makatapos ka. Take advantage mo na, bro. So, Mm. sa amin, we always say na dapat, um, habang nandiyan ka, habang libre yung ACADS mo, tapusin mo na. Yeah. So, Wow. ikaw, Danny, may tanong ka? Ah, wait lang. Bakit San Beda? Talagang yun yung lagi mo tinatry eh. Hindi ko natanong kanina eh. Bakit laging San Beda? Kasi Ateneo ka na,
Pero paulit-ulit ka sa San Beda. Ano ba meron sa school na to na talagang yung subukan mo makapasok noon? Kasi nung dati, di lang beda nung 2019, di lang beda yung tryoutan ko. Kasi nung nagtulong sa akin sa beda, siya din sumagot ng ticket ko nun eh. Si Coach Noli Mejos, yung coach Mm. sa Red Sox. Tapos, kilala niyo yun, si Coach Mm. Noli. Yes, Mabait kilala din ko. si Coach Noli. Mm. Tapos, yun, bago kami pumuntang beda, pumunta kami ng UE, Baste, Arellano, yun, sila, Mm. yung tatlo. Tapos, last na yung beda. Mm. Tapos, doon ako nagtagal sa beda. Tapos, di ba, nung pag after pandemic, beda na naman. Sa, Mm. sa, siguro sa sarili ko na sa lahat-lahat ng na school na pwede kong like try outan, beda pa. Tapos, yung mga player doon, siyempre malalakas kasi beda yun eh. Mm. Siguro, siguro para sa akin din talaga yun sa beda. Kasi parang, siyempre, umalis na ako doon dati. Tapos binalik pa sa akin. Yun, opportunity din. Yun, binag ko na lang. Doon ako sa beda. Do you like the community naman? Do you like the Bedan community? Oo, bro, masyado. Kasi, grabe yung suporta talaga. Nanibago talaga ako sa parang environment pagdating sa basketball talaga. Yung iba, Parte ng kultura eh. iba yung parang, yung aura nila sa pagdating sa basketball eh. Mm. Yung all out talaga. Kasi, nababasa ako sa group sa Facebook nung Mm. PKB na lalo na yung championship na o sino yung mga malayo sa venue may van ako na ipapagamit parang may kayo may service kayo papunta doon ganun Mm. parang libreng sakay kung mahihirapan kayo ganun parang Mm. ganun mga ganun na support para makapanood lang tapos yung iba libre ng ticket binibilhan yung mga walang ticket ganun grabe yung suporta. So yung Oh. mga pamilya mo, mga pinsan mo, mga fans na rin sila ng San Beda ngayon. Oh, matik na yun. Oo. Matik na yun. Ah, Kung, go ahead. kung saan din naman ako, doon naman sila. Walang problema yun. Buti na lang nag-San Beda ka. Buti na lang Red Lion ka. Pero magulat ka na lang, no? Bakit? Magulat ka na lang yung mga pinsan mo biglang naglitaran na jersey pagdating mo, eh, no? Ay, Diyos ko. Ngayon na-graduate ka na, kaya pwede na kaming So, Hindi. this year, season 100, last playing year mo na in college, tama? Mm. Ah, excited ka ba? Excited ka ba? Parang i-represent ulit yung San Beda. Anong nararamdaman mo? Na last year mo na sa college, nakamit mo na yung gusto mong makamit. Nakapaglaro ka sa college, nakapag-finals ka, nakapag-champion ka. Ngayon, ano pang inilook forward mo for season 100? Mas mabangis ba na AJ? Ang gusto mo ipakita or what? Siyempre, mas gusto ko kung ano yung pinakita ko yung finals, yun yung papakita ko sa buong season. Hindi lang man yun, ah, parang doble pa din. Tsaka, siyempre, magsisipag ako ngayon, pre-season, para mas mas may mapakita pa ako na bago pagdating ng NC. Tsaka, siyempre, kung ano yung pinakita ko last year, mas mas higit pa dun. Triple pa or ganun. Excited ka na ba mag-US ulit? Excited na. Yeah. Sana. Kwento mo sa amin kung anong mga Yeah. kalalokohan nyo dun, ha? Excited na mag-US. Diba? Mati. Batik. Matik. Nandun ka sa training center, takbong Araneta, kasama mo Klay Thompson, di ba? Mm. Ano, Ayok. out. Ah,
Na-miss natin yun. Pero ano yung pakiramdam nun, bro, na nakalaro mo si Clay? Di naman sa nakalaro kasi mag pili lang yung sasali sa sa Scrimmage. pro runs eh. Oo. Pero yun ang pakiramdam Sila makita ano ka. lang, sila nung makita lang siya, grabe parang siyempre NBA champion yun ilang So, beses tapos andun lang tapos nakamayan mo pa ganun. Parang na-starstruck talaga. Parang iba yung aura nila. next. Ano naman daw sunod? Jamorant naman daw. Umagi. Lupit. O, Jamoran. dadak. Jamorant na. Pakita mo si AJ next year, dumadakdak na pare. High flyer. Oo, buo siya. Oh. Stephen Pero, Curry na lang. De, Para titira na ah, half court. alam pare. mo, tira ka ng half. Yun yung gawin mo. Yun yung ano, yun yung specialty mo na, no? Half court na tira. 'Di ba? Pero, alam mo, Danny, naisip ko lang ngayon lang, dapat magkaroon tayo ng special. Like, after US trip. Na kwentuhan. Para fresh na fresh yung mga kalokohan nila eh, no? Oo, kasi bro, alam ko yung mga nangyayari sa US trip eh. Alam ko laging may kalokohan eh. Pero, ah, yun. Ako, AJ, sobrang salamat din na pinanlakan mo kami. You gave time for us and sobrang na-appreciate namin ikaw. Mm. Na sumugal ka, na-appreciate namin yung kwento mo. Na-appreciate mo na pinili mo sa San Beda. Yeah. Pinili mo kami na maging school mo. Papasalamat din kami sa family mo, sa mga pinsan mo, sa mom mo, sa dad mo, sa mga kapatid mo, na naging part sila ng community namin kahit malayo sila. And kami, siguro, kami ni na Danny, we look forward na ma-meet sila in person, makasama sila sa games. And sobrang thank you, dude. Like, I'm looking forward, not just sa after college career mo, pero yung after pa nun, sobrang excited ako sa'yo. Kasi, alam mo yun, um, straight from the classroom, sumugal ka lang. Ikaw yung literal na, ano lang eh, kumbaga, nagawa mo yung mga pinangarap ng marami sa atin. Ng marami sa mga nanonood na normal na tao na gusto mo lang maglaro. Gusto mo and sumugal ka. And sobrang na-appreciate ko yung story mo. And sobrang inspiring na to. Um, and I look forward na marinig na hindi ka pa namamatay sa practice. Sa akin naman pare, ano no. Alam ko talagang aasarin ka na ng mga ka-team mo. Pero sabihin ko, dream boy talaga pare. Dream boy Kasi, na. Sige, sige. Push na natin. Kasi oh, kasi, ako, damay-damay na to, bro. di, bro, pare, pangarap lang eh. Ito nga, tinake note ko, silang dalawa daw ni Pai dati, pangarap lang daw nila makalaro sa finals. Tapos ngayon, siya, starter siya. Si Pai, nag-finals MVP. It's just a dream na na-fulfill because of hard work. It's Tama, tama. nothing but hard work. And believe kami sa'yo na hindi lahat proud sabihin na pinaghirapan ko talaga to hard work. Tapos pinakita mo talaga na Oh. pinaghirapan mo. And kitang-kita naman sa lahat eh. Like, we didn't expect nga na sabihin na talagang na 3 points, ang dami mo daw tres na tinitira nun. Then talaga nakikita din ng teammates mo, ng coaches mo that you really did your work. Now, you Oh. really deserve that championship. You deserve everything right now. So, we hope na next year, ngayon, especially right now, simula pa lang ng training nila, you give everything again. Then, excited ko yung makita na talagang gamitin ka pa next year. Pakita mo pa kung yung bangis mo talaga, isang bangis ng isang AJ Arroyo. Bangis talaga yung term eh, pare, na iba yung pag si AJ kasi pag naglaro, parang alam mo, peste in a good way. In a good way. In a good way. Parang napepestehan yung Low-key lang, mga kalaban. low-key lang yan si Royo, pero pag pinanood mo, alam mo na. Oo, pare. Nandun pala talaga lahat. Andun na yun, alam mo na. Panoorin nyo lang, tutukan nyo lang, alam nyo na. Mm. Pero, yun. Siguro ngayon, we're just gonna give you the time kung may gusto kang pasalamatan, may gusto kang message sa community o sa family mo, kung may gusto kang sabihin, bro, ito na yung time mo. Oh, pare, Ibigay. maraming fans to. Maraming fans na taga Davao, nakikita ko sa social media. Oo, bro. The floor is yours, pare. Go. Thank you, bro. Una-una, thank you sa family ko, sa Royal family, at saka sa Anino Fam.
Thank you sa support tsaka sa mga pinsan ko dyan sa Royo at sa Anino family. Salamat sa suporta o unta permi ko niyo suportaan o ah, permi mo nasa ko o salamat sa sa San Beda community. Napaka-solid niyo tsaka sa last season na suporta. Sobrang thank you talaga sa pagtiwala sa akin, sa amin, sa mga coaches, sa mga teammates ko. Thank you. Sa inyo bro, thank you sa pag-invite sa akin dito. Ma-share yung story ko tsaka ma-inspire yung mga ibang tao sa story. Yun. Thank you talaga. Yun. Maraming Thank salamat, you. bro. Si Pai, tawagan mo na. Gusto ko siyang kausapin. Personal, lalaki sa lalaki sa lalaki, kailangan namin mag-usap. Sa Oh. maganda din masiguro ang kwento ni Pai. And si Iman na naging ka-close mo. Sana makasama din namin siya dito. No? And thank you. Thank you ulit kasi I am sure marami na naman may inspire dito. Kasi like last time kay Peter marami na inspire. And I know mas marami may inspire sa'yo sa kwento mo. Sobrang ganda. Keep up the good work, bro. Bro, nakalimutan ko pala, Oh. pasalamatan yung coach ko yung mga coach ko sa Davao, sila Coach Villar, si Coach Miggy Solitaria. Yun si Coach Miggy, teammate ni Coach Yuri sa Ateneo dati. Sila Coach Des, si Coach Takban, sila Coach Rolly. Yun. Yung mga boss ko doon, sila Boss Mark, sila Boss JP, saka sila, Mayor ng Tikit, saka si Madam Yan, sila Madam Sid, saka sila Madam Jassy. Thank you sa kanila. Yun. Pare, it takes a village nga naman talaga to produce someone like AJ Royo. Grabe. Tama, Grabe. tama. Bro, again, thank you. Maraming salamat. So, ikaw, sino ba gusto mong makitaan sa episode namin? Baka may ma-recommend ka na gusto mong marinig ka storya din, AJ. May volunteer ka bang Lion? Si si Eman. Eman. Sige, Si, GK Eman. Eman, Tatawagan naman ko na. na. Tinawagan na bigla. Oh. Anyway, AJ, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat and thank you to everyone for listening. Go San Beda fight. Go San Beda fight. Bye-bye. Bye. Thank you, bro.